karosa ay ang imahe ni San Felipe Apostol. Ipinanganak sa Bethsaida si San Felipe, gaya ng ibang alagad. Matagal bago niya napagtanto kung sino nga ba si Jesus. Sa isang pagkakataon, nakita ni Jesus ang napakaraming taong sumusunod sa kanya at nais niyang pakainin ang mga ito. Tinanong niya si San Felipe kung saan maaaring makabili ng tinapay para sa mga tao. At ito ang naging pagsubok ni Jesus. Ayon sa mga nagpalit siya ang medyo sa kung saan siya tinawag sa krus. Camarera, Ginang Soledad Goya at pamilya. Hindi, sa ano tayo? Sa Last Supper tayo. Ano yun? Yung hapunan. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas ay isa sa 12 alagad ni Jesus at siya ay tinatawag na Didymos. Ang ibig sabihin ay kakambal. Siya rin ang apostol na nagduda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bilang patunay, ipinapasok ni Jesus ang mga daliri ni Santo Tomas sa kanyang sugat sa tagiliran. At noon din ay naniwala si Santo Tomas na muling nabuhay si Jesus. Camarera, Ginoong Ronron Centeno at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Mateo Apostol. Tinawag na Levi na San Lucas at San Juan, ang anak ni Alfeo si San Mateo. Isa siya sa mga nagsulat ng Ebanghelyo. Pinahayag niya ang mabuting balita sa Judea, Ethiopia, Persia at Parsia. Naiiba siya sa ibang alagad na mangingisda dahil una siyang naging kolektor ng buwis at may pera at posisyon sa lipunan. Camarera, Ginoong R.J. Roman Buhain at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santiago Bata, anak ni Alfeo. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ay tinawag ni Santiago mas bata dahil mas matanda sa kanya si Santiago, anak ni Zebedeo, at mas maliit at taas. Pinsan ni San Santiago si Jesus at kapatid niya si San Judas Tadeo. Lumaki sa tahanang may paniniwalang Hudyo na may wastong pagsasanay sa kasulatan at kautusan. Tinuturing siya na unang obispo ng Jerusalem. Camarera, Ginoong Cesar Caloobanan Jr. at pamilya. San Judas Tadeo Apostol. Hindi man mabanggit ang pangalan ni San Judas sa 4 na ebanghelyo. Nakapangalan sa kanya ang isa sa mga limang sa bagong tipan. Ayon sa mga tradisyon, nangaral siya sa Mesopotamia, Persia at kung saan pa hanggang sa namatay. Dahil sa pagkakapareho ng pangalan kay Judas Iscariote, tinawag siyang Tadeo ni San Mateo at San Marcos. Camarera, Ginang Aurora Sosa at pamilya. Procession. Oo, procession kami. Mamaya na pag-uwi ko. San Matias Apostol. Siya ay naging kasama ng mga alagad sa buong panahong kasama sila ng Panginoong Jesus mula ng bautismo ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay umakyat sa langit. Si San Matias ay isa sa mga inilungkahi at ang nabunot upang humalili kay Judas Iscariote na tumalikod sa kanyang tungkulin. Kaya't naging kasama siya ng mga apostol bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Camarera, Ginoong Cairo Plata at pamilya.
susunod na karosa ay ang imahe ng kasalan sa Cana Galilea. Sa kasalan sa Cana Galilea na ang pinakaunang kaitalang ginawa ni Jesus, kung saan ang ating na papayang naglalaman na tumigit kumulang 30 galong tubig ay naging mataas na uri ng alak. Sa pamamagitan nito, inilahad ni Jesus ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mama Mary niya. Ayan na. Ayan tayo sa Camarera, Ginamcafi, Cuadrante del Rosario at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imaheng si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nagpahinga si Jesus sa tabi ng isang balon sa Samaria. Nagpunta sa bayan ang kanyang mga alagad para bumili ng pagkain. Ang babaeng kausap ni Jesus ay umiigib ng tubig at nakiinom siya. Karamihan ng mga Hudyo ay galit sa mga Samaritano, kaya nagtaka ang babae na makipag-usap sa kanya si Jesus. Pero mahal ni Jesus ang lahat ng klase ng tao. Sinabi niya, kung kilala mo ang nakikiinom sa iyo, hihingi ka na sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Camarera, Pamilya ni Bienvenido Torres. dito tayo. Saan tayo? Dito? Huli na puna na tayo. Ang panangaral ni Jesus sa Madla. Sa sermon ni Jesus sa bundok ay makailang ulit nilang sinabi ang mabalang kayo, ang mga dukha, ang mga inaati, ang mga tumatanis. Subalit sa mundo, ang mapalad ay ang mayaman, makapangyarihan at mga humahalakha. Hindi ito nangakabulugan na ibig ni Jesus na tayo ay maghirap. Ayon sa kanya, mapalad kayo kapag dahil sa akin ay niluran kayo ng mga tao, pinag-uusip at pinagbibigaan ng pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Camarera, Ginoong Lito Arbolante at Pamilya. Ang susunod na imahen ay ang susunod na karosa ay ang imahen ng nagpagsisisi ni Maria Magdalena na binitente. Si Maria na taga Magdala ay isang babae na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Nang makita niya ang Panginoong Hesus, siya ay lumuhod sa harapan nito upang humingi ng tawad at magsisi sa kanyang mga pagkakasala. Dahil dito, siya ay nagbagong buhay at naging tagasunod ng ating Panginoon. Camarera, Dean Martha Hoyer Andrews at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Pagkakita ni Jesus kay Marta at Maria sa Betania, ay agad silang nagpunta sa libingan ni Lazaro. Isa itong kuweba na may batong harang. Inutos ni Jesus na tanggalin ang batong harang, ngunit nag-aalala si Marta dahil sa 4 na araw ng patay si Lazaro at nangangamoy na ito. Sumagot si Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo, kung maniniwala kayo, ay makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya tinanggal ang bato, tumingala si Jesus at nagpasalamat, at pagkatapos ay sumigaw si Jesus, lumabas ka, Lazaro. Lumabas si Lazaro nang nakabalot ang katawan at mukha ng puting tela. Camarera, Pamilya Sortijas. Ang susunod na karosa ay ang imahe, ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ang araw na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem bago siya hulihin at ipapatay. Sa Ebanghelyo ni San Mateo,
Ang salaysay ng pagpasok na ito ay mayroong kakaibang kulay dahil noong unang panahon, si Jesus ay pinapaniwalaan na ang pakikipaglaban ng Diyos sa kanyang mga kaaway ay naganap sa bundok ng mga Olivo. Camarera, Ginoong Michael Angelo Dones at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit liit ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na maliligiran ka ng kita ng iyong mga kaaway, kukupkupin at gigipitin sa magkabing-kabila, wawasakin kanila at iikulin ang mga anak mo sa loob ng iyong moob, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Camarera, Ginoong Christopher Arca at Pamilya Bautista. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng huling pagsasalo ni na Jesus, Maria at Juan. Minsan ay nagsalo-salo sa habag si Jesus at kanyang ina kasama ang mga alagad. Napansin ni Maria ang lungkot sa mga ito, kung kaya tinanong niya kung ano ang kanilang dinaramdaman. Ngunit hinayaan nila si Jesus ang sumagot sa kanyang ina ng pag-aalala. Ang sinagot ni Jesus, walang anuman dahil sa oras ng pagsabot mo sa tao. Ngunit bakit nangangamba ang dibdib mo, aking ina? Dito ako malipira hanggang dumating ang oras ng buong ng aking ama. Camarera, Binibining Lourdes Ronquillo at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Dito ay ipinakita ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Sinong ina ang matutuwa kung sa bibig mismo ng kanyang anak na mutawi ang mga katagang pamamaalam upang lumisan? Ang kalubayan ni Maria ay patuloy na mananatili kung tayo rin na kanyang mga anak ay iiwan siya dulot ng ating mga pasakit at pagkakamali. Camarera, Pamilya ni Ginang Dominga Arcaira. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng huling hapunan. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ay ipagkalulo, ay dumangkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang mamatipan at pagtibay ng aking dugo. Kung ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Camarera, Ginoong Ashley F. Arayata at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang pananalangin sa halamanan ng Gethsemane. Nang magkagayon, pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Gethsemane kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, maupo kayo rito, pupunta ako sa dako roon upang manalangin. Isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Siya ay nagsimulang malumbay at lubos na nabagabag. Sinabi niya sa kanila, lubhang namimighati ang aking kaluluwa pati sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay na kasama ko. Pumunta siya sa ipinayuhan at sinabi niya, aking ama, kung maaari ang iliwangpas nawa sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Camarera, Ginoong Ricardo Banta at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng pagpawi ng anghel sa hapis ni Jesus sa halamanan.
Noong nananalangin si Jesus sa halamanan, pinawi ng anghel ang hapis ni Jesus dahil alam na niya na malapit na ang kanyang oras. Camarera, Binibining Juni Emiliani P. Pojas. Loading. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng paghalip ni Judas Iscariote kay Jesus. Si Judas Iscariote ay isa sa 12 alagad na pinangalanan ni Jesus at anak siya ni Simon Iscariote. Siya ay nagkanulo kay Jesus pagkatapos ng huling hapunan sa pamamagitan ng pagkatlam ng 30 pirasong salamin ng ilaw. Camarera, Ginoong Ochi Cesar at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagdakip kay Jesus, kautibo. Si Jesus ay dinakip, dinapos ng mga bantay ng Hudyo at pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Camarera, Ginoong Ramon Cruz at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagharap ni Jesus kay Anas. Dinala kay Anas ni Jesus at pinanganak sa dito sumagot ang Panginoon. Hayagay ako ng sasakta sa kanila, lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at mga templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing patigil. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanong ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Agad siyang sinampal ng isasang ng pagkain at pinaratangan walang galang. Sumagot si Jesus, kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Ipinadala ni Ana si Jesus sa bahay ni Caifas, kung saan natitipon ang Sanhedrin. Naghanap naman ng mga magsisinungaling kay Jesus. Camarera, Binibining Mayra Godones at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtatatwa ni Simon Pedro. Sumunod si Pedro sa bakura ng bahay ni Anas ng Galileo. May mga taong nagpapainit sa patio ng bakuran. At nakiupo si Pedro. Doon siya ay nakilala ng isang babae. Itinatatwa niya ng 3 beses si Jesus at kasabay nito ang pagtilao ng manok. Camarera, Ginang Lizelle Sosa de la Cruz at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang paghampas kay Jesus na nakagamo sa aliling bato. Binabanggit sa 4 na ebanghelyo ang naganap na pagpapaharap kay Jesus kay Poncio Pilato upang husgahan. Iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa taong bayan at pinapili kung sino sa kanila ni Barrabas ang nararapat palayain. Dahil sa sumol ng mga saserdote, isinigaw ng mga taong dapat palayain si Barrabas at parusahan si Jesus. Naghugas ng harap si Pilato at inihapiling si Jesus sa mga matataas na pari at mga sundalo. Matapos nito, hinapos si Jesus sa haliting bato at doon inagupit ng latigo. Camarera, pamilya, Alvisu. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagkandapasay ni Jesus. Jesus abandonado. Dahil sa labis ng tulong ni Jesus, siya'y nagpalupasay sa sakit ng kanyang nararamdaman. Siya ay tinapos sa maliging bato at doon nagupit at nilapito. Camarera, Ginoong Gary Dones at pamilya.
karosa ay ang imahe ng Santisimo Cristo del Mayor Dolor. Mula sa malalim na debosyon sa Antequera, ang imahe ng Santisimo Cristo del Mayor Dolor de Tanza ay kinilala ng Cofradia del Mayor Dolor sa Espanya bilang kauna-unahang relika sa Pilipinas. Ang imang ito ay nagpapakita ng matitilang at sakit ni Cristo matapos na siya ihagupitin sa kalibig bato habang kinukuha ang kanyang balabal na nagpapakita ng kanyang katatagan sa pagsunod sa kanyang misyon. Camarera, Ginoong Elliot Eustacio at pamilya. Ang susunod na karosa ay imahen ng pagpuputong ng koronang tingin kay Jesus. Nakabatay sa tatlong ebanghelyo ang misteryong ito, kung saan sa gitna ng mga pamumutya at masakit na ibinibigay ng mga tao kay Jesus, may kumuha ng isang koronang tingin. Ipinutong nila iyon sa kanyang ulo at kasabay ng mga panliliba na mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Matapos, ay nilorhan siya at hinampas ng patpat sa kanyang ulo. Camarera, Ginoong Richie M. Montano at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng Nuestro Señor de los Pasencia, Erche Homo. Matapos ang pagpuputong ng koronang tinig, siya ay iniharap sa sambayanan upang husgahan. Camarera, Pamilya Tamyo. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng paggawad ng hatol ni Pilato kay Jesus. At sinampit ni Pilato, "Ako'y walang kinalaman dito. Yamat sa inyong kalooban, si Barrabas ang kalagan at si Jesus ang siyang mamatay. Sa kanya ipapasa ng krus ng kamatayan, ipagtawag hambang daan, tuloy ipagitan sa dalawang magnanakaw." Camarera, Ginang Elvira Gatdula, Tan at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa banal na krus. Tunay na wala nang magagawa kundi tanggapin ang krus ng kahirapan na kanyang papasanin. Ang krus na tayo sana ang tumanggap, dulot ng maraming kasalanan na ating ginawa. Camarera, Ginoong Jelong Fajardo Ramos at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Matapos ang pagampas sa halibing bato at pagpuputong ng koronang tingin, sinimula ng pagpasa ng krus ni Jesus patungong Golgotha o buok ng bungo kung saan siya nakatakdang ipako sa krus. Camarera, Ginoong Emmanuel N. Estacion at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng nakasalubong ni Jesus ang kanyang ina. Sa kahabaan ng paglalakad ni Jesus habang pasa ng krus, nakasalubong niya ang kanyang mahal na inang nagdadalamhati dahil sa mga nangyayari sa kanyang sariling anak sa mga panahon iyon. Camarera,
Binibining Josephine Eliza D. Fojas at binibining Gianna Eloise D. Fojas. Hindi na. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng ikalawang pagkadapa ni Jesus. Sa tindi ng hirap at bigat ng krus, si Jesus ay nadapa sa ikalawang pagkakataon. Camarera, binibining Juliana Elizabeth D. Fojas. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng sinulungan ni Simon Sereneo si Jesus. Paglabas nila sa lungsod, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasal sa kanya ang krus ni Jesus. Camarera, pamilya ni Ginoong Mario Santillan. Ang susunod na karosa ay ang imahen. Si Jesus ay hinubaran ng kanyang damit. Jesus despojado. At nang dumating na sila sa Golgotha, hinubaran na kapandaka si Jesus ng mga palamarang nangungutya at nagwika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Camarera, Ginoong Christopher Pulido at pamilya. karosa ay ang imahe ni San Jose de Arimatea. Si Jose na taga-Arimatea ay pinatid sa apat na salaysay ng Ebanghelyo. Ipinahiwatig nito ang pagpapahalagang ibinigay ng sinaunang sambayanang Kristiyano sa ginawa ni Jose noong si Jesus ay mamamatay sa krus. Si Jose ay isang mayaman at itinaga ng nakagawad ng sarili. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa mabuting pagkahay ng Diyos.
Hindi siya sumang-ayon na natulan si Jesus. Noong ispiras ng araw ng pamamahina, naglakas loob siya at lumapit kay Pilato at hiningin ang bangkay ni Jesus. Camarera, Ginoong Wilson at Luzon at Maria. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Veronica. Sa laking kapangyarihan ni kang Diyos na maalam, himalang sukat pagtakhan, mukha niya'y nalarawan sa ipinahid na diyan. Natitiklok na Anastasio ang birang na mapalad sa gilid, ito ang harap, kung kinailayan inunlad at tumungkay na makaya. Ano pa hindi maisip at di matarong ang batil, himalang gawa ng langit, sa birang na ipinahid na Veronica may hapis. Camarera, Ginoong Constancio Pareja at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista. Si Santa Maria, ina ni San Marcos, ay isa sa mga maalam na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo noong kanyang pagmiministeryo. Buong puso niyang inihandog ang kanyang tahanan na siyang pinagkausa ng huling hapunan. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kanyang ipinagpili at inilaan para sa unang pamayanang Kristiyano. Bilang tanda ng kanyang pakikibahagi sa huling hapunan, makikitang hawak niya ang kalis. Sa kabila ang mga susi na sumasagisag sa kanyang tahanan na kung tawagin ay senakulo. Hanggang sa ngayon ay nakatayo sa bundok ng Sion. Namatay siya sa Cyrus na salat sa material na yaman, ngunit puspos ng biyaya ng Diyos. Camarera, Ginoong Jarish Oscar Bucalani Torres at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay isa sa tatlong mga Maria na tagasunod ni Cristo mula sa Galilea, magpahanggang sa Jerusalem. Isa rin siyang saksi sa kamatayan, pagdilim at ulit pagkabuhay ni Jesus. Camarera, Ginang Elizabeth de Fiesta Mojica at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria ng mga taga-Betania. Sila ay mga matalik na kaibigan ni Jesus. Nang si Lazaro ay magkasakit, agad itong ibinalita ng kanyang mga kapatid kay Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Nagtungo si Jesus sa libingan ni Lazaro kahit sinabihan na ni Marta na nangangamoy na ang bangkay nito. Doon niya inanangin si Jesus ayon sa banal na kasulatan na sobrang pagmamahal sa kaibigan at matapos manalangin ay iniutos niya alisin ang batong nagpipilit sa yungib at siya ay sumigaw. Pinalis ni Jesus ang mga kabalot na kayo at pinahayo si Lazaro. Camarera, Ginoong Richmond, Langaran at pamilya. Ang imahe ni Santa Marta de Betania. Siya ang kapatid ni Maria at Lazaro ng taga-Betania na matalik na kaibigan ni Jesus. Matatandaan, noong si Jesus ay pumunta sa kanilang bahay sa Betania, siya ang naghanda ng mga makakain ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ay naging saksi at nagpatotoo noong pagbuhay ni Jesus sa kanyang kapatid na si Lazaro. Camarera, Ginoong Toti Sosa Tandok at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa na katiwala naman ni Herodes Antipas, ang tetrarca ng Galilea. Isa siya sa mga babaeng nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na pinagaling ni Jesus. Kasama ng kanyang kaibigan ni Maria Magdalena ay sumama siya sa pangangaral ni Jesus. At dahil nga sa pagiging malapit na asawa niya kay Herodes, siya ay nagkaroon ng kayamanang matutustusan ng pangangaral ni Jesus. Madalas na makikitang may bitbit o buslo o pitaka ng salapi o di kaya ay kahon ng alahas ang imahe ni Santa Juana na sumasagisag sa ari-arian niya. Camarera, Ginoong Daryl Peñalosa Pareja at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria Cleopas, isa sa mga Maria na naging karamay ng mahal na Virgen, ina ni Santiago na anak ni
Alfeo. Siya ay masugid na tagasunod ng Jesucristo, magpahanggang sa kamatayan ng Panginoon sa Kalbaryo. Kamarera, Pamilya, Dula. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santa Maria Salome. Isa sa mga Maria na laging kasama ng Mahal na Birhen Maria, asawa ni Zebedeo, ina ni Santiago Mayor at San Juan Evangelista, masugid na tagasunod ni Jesucristo, maging hanggang sa Kalbaryo. Kamarera, Ginoong Christian Caparaz Estasyon at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol. Ganito dapat ang ating pagkakilala kay Maria Magdalena bilang isa sa mga disipulo na matatag ng kanyang damayan ang mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus. Siya ay nakasama ni Jesus mula sa kanyang pagpapakasakit hanggang sa pagkamatay sa krus hanggang sa muling pagkabuhay. Makikita na tanga ng larawan ng isang pabango o di kaya ibang samera sa anyo ng isang Sibirio na kumakatawan sa dapat sanang gagawing paglilibing sa bangkay ng ating Panginoon. Kamarera, Father Ronnie Parati at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Juan Apostol, isa sa apat na ebanghelista. Simbolo ay agila, tanda ng katayugan ng kanyang isinulaw. Siya ang alagad na pinakamamahal ni Jesus at siya ang pinagbilinan ni Jesus sa mahal na Birhen Maria na ang kanyang bigay, anak, narito ang iyong ina. Camarera, Doktora Ofelia del Rosario at Pamilya. Ang huling karosa ay ang imahe ng inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa. Ang inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa, ang Birhen Maria, inang puspos ng kapighatian bilang alaala at paggalang sa labis na dalamhati at kasakitang dinamdam ng iyong kaluluwa nang mamasin ang iyong anak at nang paladusan ng isibang ang kanyang kanang tagiliran. Isinasamo namin sa iyo, alang-alang sa laking halimbawa na ipinakita niya sa amin na pangisumikla sa pagtitiis. Igawan mo sa amin ang taimtim na pagsunod sa kanyang mga utos at ang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Camarera, Ginang Elisa E. del Rosario at Pamilya.